Hollywood TV. Masarap ang pagkakatimpla mo nitong kape, sabi ni Lola Tansy. Salamat po, Lola. Nakangiting sabi ni Bea. Unang araw niya bilang tagapag-alaga nito. So far, so good. Mukhang magandang mood nito dahil nakakausap niya ito ng matino. Magkakasalo sila sa agahan. Siya, ito, at si Ralph. Normal ang interaksyon nila. Animo magkakakilala sila na nagkukwentuhan. O mas tama sigurong sabihin na si Lola Tansy ang mas nag-uusap. Ang apo nito ay tahimik lang. Parang ang nabibili ang mga salita nito at hindi presyong divisory ang mga iyon kundi pang gloryeta. Sana'y nagpatimpla ka na rin sa kanya, Ralph. Baling ni Lola Tansy sa apo nito. Oh, I like my coffee the way it is. Saad nito. Lola, ito pong wet bread. Lalagyan ng jam ha? Agaw ni Bea sa pansin ni Lola Tansy. Peanut butter ang gusto ko. Bawal yun sa inyo la, sabad ni Ralph. Angil din nito si Lola Tansy. Nakula, hindi masarap sa wet bread ang peanut butter. Saka hindi ba sabi ninyo ay sumasakit na ang rayuma nyo? Masasakit yun kapag napadami ang kain nyo ng peanut butter. Maagap na paliwanag niya. Mas gusto ko kasi ang peanut butter. Mukhang type nitong magbingi-bingihan. Mamaya na lang, kapag hindi sumakit ang rayuma ninyo, mamayang merienda ay peanut butter ang papalaman ko sa sandwich nyo. Deal? Nakangting sabi niya. No deal. Iwinasiwas pa nito ang kamay na kagaya ng ginagawa ni Chris Aquino. Nakangiting tumingin sa kanya si Ralph. Masugid na tagapanood niya ng deal or no deal. Paliwanag nito. Napansin ko nga. Aniya. Binalingan nila si Lola Tansy. Okay la. May offer si Banker. Bukas na umaga, kapag magdamag na hindi sumakit ang rayuma ninyo, ay 2 sandwiches na ang gawa sa peanut butter ang magiging agahan ninyo. Iniabot niya rito ang sandwich na pinalalaman na niya ng jam. Press the button and it's yours. Natahimik si Lola Tansy. Habang nag-iisip ay kinuha nito mula sa kanya ang sandwich na iniabot niya. Kumagat ito roon. Habang umunguya ay tila nag-iisip pa rin ito. Deal. Maya-may sabi nito. Umakto pa ito na may pinindot na button. Masugid nga talaga itong taga-subaybay ng programa ni Chris Aquino. Oh, ang kape nyo. Ang tasa naman nito ang inabot niya. Sumimsim ito mula roon. It was a peaceful breakfast. Hanggang sa magpaalam si Ralph sa lola nito ay walang nangyaring aberya. Sige, la, see you later. Paalam ni Ralph. Hinagkan nito si Lola Tansy sa noo. Pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad palayo. Hep hep hep, pigil ni Lola Tansy kay Ralph. Nilingon nito ang binata. Bakit la? Tanong nito. Anong klase kang asawa? Hindi mo man lang bahahalikan si Rose? Todo ang pagkakaarko ng si Lola Tansy sa kilay niya. Lola, wala rito si Rose, malumani na sabi ni Ralph. Matanda lang ako, Ralph. Pero hindi pa ako ulyanin. Nakakahalala pa ako ng mga tao. Sino sa palagay mo ang tingin ko dito sa kaharap ko? Si Santa Monica? Hindi siya si Rose, Lola. Giit ni Ralph. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Wika ni Lola Tansy. Lola, Ralph, bakit ka pinagkakaganyan? Naging mabalasik na ang tinig ni Lola. Bakit mo ba ako niloloko gayong matanda na ako? O dahil ba matanda na ako kaya pinaglalaroan mo ng isip ko? Tumingin siya kay Ralph, tila hindi nito malaman ang gagawin. At ikaw babae, napaigtad siya. Bakit hinahayaan mong ganyanin ka ng asawa mo? Hindi ka man lang kasi marunong maglambing. Hala, sige, halikan mo siya. Baka ako maging palaka ako. Muntik na niyang masabi yon, mabuti na lamang ay natikom na niya agad ang kanyang bibig. Kasi may sipon ako. Baka mahawa si Ralph, kawawa naman. Mahirap magtrabaho kapag sinisipon. Hindi siguro inasahan ni Lola Tansy ang isasagot niya. Mukhang nalito ito. Saka ko na siya halikan kapag hindi na ako sinisipon. Sige Ralph, bye. Nakangiting kadawayan na lamang niya ito. Bye.
Hindi ka dapat kinakapos ng lambing sa asawa mo. Paninarman sa kanya ni Lola Tansy nang umalis na si Ralph. Mamaya niyan maghanap iyon ng iba. Hindi naman po ako nagkukulang sa kanya. Pakikisakay niya. Kaya lang, atso, kita nyo sinisipon nga ako. Suminghot-singhot pa siya. Asus, hindi dahilan yan para panlamigan ka sa asawa mo. Ano bang totoo? Nag-iilusyon si Lola na may asawang apo niya o totoong may asawa nga si Ralph? Kung mayroon, nasan to? Naghiwalay kaya sila ni Ralph? Pero bakit? Intriga na siya. Kung manunulat lang sana siya ay para may minamana siyang mahuhukay sa talambuhay na maglolang pinaglilingkuran niya. Hindi gawain na isang profesional lang mag-urirat. Pero hindi rin yata matatahimik ang kaluluwa niya ng sobrang chismosa kung hindi niya malalaman ang buong kwento. Relax lang. Para yung teleserye, installment na pagpapalabas ng sekreto at ng kwento. Sa likod ng mga iyon, isa pa, mahiya ka sa balat mo. Nandyan ka para magtrabaho at hindi para magchismis. Nahulasan siya sa naisip niyang iyon. Baka bumangon sa hukay si Lola Marina at siya naman ang hambalusin ng walis kapag natanungan nito na iniisip niya iyon. Kain na tayo la? Sabi niya habang bumaling siya sa matandang inaalagaan. Iyan kasing si Ralph hindi maasikaso sa asawa. Saad ni Lola Tansy. Nang tinignan niya ito ni Bea ay natuklasan niyang nakatulala ito sa kawalan. Parang nasa trance ito o kaya ay may pilit na inaabot ang paningin nito na hindi niyon maabot-abot. Inuna pa niyang trabaho niya. Hayon tuloy, nawala ang kabiyak niya. Hay, kung kailan wala na si Rose sa kanya hinahanap-hanap. Pero panda mo kung patay ng kabayo, hindi ba? Kaya kung ako ikaw, bantayan mo ng maigi mister mo. Naku po, mukhang lumipad na patungo sa kalawakan ng isip ni Lola. Nais sa loob niya. Hindi pa niya natatapos basahin ang medical background nito pero pamilyar na siya sa mga doong kilos. Mild dementia ang madalas na nagiging diagnosis ng mga manggagamot sa klase ng karamdaman nito. Medyo mas malikhain nga lang siguro kaysa sa pangkaraniwan ang imahinasyon ni Lola Tansy kaya ganun kabilis magpalipat-lipat ang mga tauhan at eksena ng kwentong kusang nabubuo sa isip nito. Ang masaklap, mukhang naging main character pa siya at ang napipili nito na ka-love team niya ay walang iba kundi ang apo nito. Malamang na hindi pumatok sa katilya ang tambalan nila ni Ralph. Don't worry la, aasikasuhin ko ng mabuti ang mister ko kapag nagkaroon ako ng pagkakataong makasilo ng mapapangasawa. Wika niya, hinampas siya nito ng jaryong nadampot nito sa mesa. Huwag mong maisip-isipang pagtaksilan si Ralph, babae ka. Banta nito sa kanya, malilintikan ka sa akin. Hindi siya nasaktan sa ginawa nito, nagulat siya. Gayunpaman, hinimas niya sa bahagi ng kanyang ulo ang nahagip ng dyaryo. Si Lolo talaga, kung ano-ano pinag-iisip. Sige po, tapusin niyo na ang pag-aalmusal at nang makapagpahinga na kayo. Sundan mo si Ralph, utos nito sa kanya. Nakaalis na po yun. Ang bagal mo kasi. Ang bilis po kasi maglakad nun. Mamaya ipagluto mo siya ng paborito niyang hapunan ha. Sasabihin ko sa iyo ang sekreto sa likod na espesyal na adobo ko na gustong gusto niya. Kumunot ang noon nito. Teka, hindi ba nasabi ko na sa iyo? Oo nga po. Ano nga ba iyon? Malay ko, ni hindi nga niya sigurado kung alam niya kung paano magluto ng regular na adobo. Yung espesyal pa kaya? Hindi siya mahilig mangusina. Hayan ang sinasabi ko, hindi ka kasi nakikinig sa akin kaya hindi mo alam. Sabi niya rito. Sorry po. Sorry ka riyan. Ano magagawa ng sorry mo kapag hiwalayan ka na ng asawa mo? Masyadong obsessed ito sa hiwalayan. Nagkakaideya na yata siya sa nangyari sa apo nito at sa Rose na madalas nitong banggitin. That is if she even exists. Pwede rin kasing gawa-gawa lang ng malikot na imahinasyon nito ang Rose na sinutukoy nito. Hindi ho ako hihiwalay ng apo nyo dahil lang hindi ako marunong mag-adobo. Mahal niya ako. Medyo nanginginig ang mga kalamnan niya at nagtatayuan hanggang kaliit-liit ang balahibo niya nang ma-imagine niyang sinisinta niya si Ralph. Mukha kasing mas kasinta-sinta pa para dito ang isang daga kaysa sa kanya. Iyon ay kung ang pagbabasehan niya ay ang nag-interaction nila.
Lumambot ng ekspresyon ni Lola Tansy. Siyang tunay iha, kaya sana'y huwag mong sayangin pagmamahal niya. Masarap pagmahal ang apo ko. Pagpasensyahan mo na lang kung ano man lang ang kakulangan niya, Hane. Wala naman yatang matamang isasagot dito, kundi ang isang maamong opo. Naghikab ito. Itinulak nito palayo ang tasang may lamang kape kahit pa napapakalhati pa lamang nito ang laman niyon. Tumayo na siya pumesto sa likuran ng wheelchair nito. Kapag nasa mood ito maging masunurin ay napapahinuhod nila itong mag-wheelchair. Kapag nasa ultrapasaway mode na naman ito ay nagpupumilit ito maglakad kahit alam nito na napakalaki ng posibilidad na matapa ito. Nasa unang palapag lamang ang silid nito. Dinala niya ito roon. Inalalay niya ito sa paglipat sa kama. Hindi ito nagprotesta. Pipikit-pikit na rin ang mga mata nito. Palatandaan na inaantok na ito. Pagkatapos niya itong tulugan sa paghiga ay inayos niya ang kumot nito. Ilang sandali lang ang lumipas ay naging payapa na ang paghinga nito. Tulog na ito. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Kagaya ng madalas mangyari kapag may inaalagaan siyang matanda, naaalala naman yung niya ang lola niya. She missed her grandmother terribly. Kaya nga siguro mas mahaba ang kaysa sa normal na tao ang pasensya niya pagdating sa matatanda ay dahil sa lola niya. Kahit paano'y napupunan na rin ng pag-aaruga niya sa mga ito ang pangungilian niya sa kanyang lola. But of course, it was not enough. Naging mapayapa ang buong maghapon nila ni Lola Tansy. Mahaba-habang oras niya itong nakausap ng matino. Mula rito'y nalaman niya ang kwento sa nakaraan. Panahon ng hapon ang pinakamalino sa alaala nito. May sinasabi rin ito tungkol sa unang riles ng tren na ginawa sa Pilipinas, ang unang telepono at kung ano-ano pang una. Interesante para sa kanya mga sinasabi nito. Pakiramdam niya ay nakikinig siya kay Lola Basyang. Siguro nga'y dahil nasanay na siya sa ganong gawain. Kahit sa Lola Marina ay mahilig ding isalaysay sa kanya ang buhay ng nakaraang panahon. All went well so she didn't have any qualms in leaving Lola Tansy when night came. 12 hours ang duty niya at ayon sa napag-usapan nila ni Ralph, kahit wala pa ito ay pwede niya siyang umalis. Total ay nandun si Choleng para bantayan si Lola Tansy. Nagumiti si Lola Tansy sa nasaluhan niya ito sa hapunan kaya nagpaunlak siya. Pagkatapos ay inihatid na niya ito sa kwarto nito. The old woman settled down easily. Nang iwan niya ito ay payapa na itong nanood ng telebisyon. Kasabay ang puntong hininga ay nahiga si Bea sa kutsyon. Pagod siya pero hindi kagaya nung nag-aalaga siya sa 4 na matatanda. Sa ngayon ay masasabi niya na mas magaan ang trabaho niya. Dinampot niya ang remote ng TV. Inon niya iyon. Isa ang panonood ng TV sa mga patunay na mas magaan ang kasalukuyang trabaho niya kaysa sa dating trabaho niya. Dati kasi pagka-uwi niya ay gusto niyang matulog. Nagpalipat-lipat siya ng channel. Nang wala na siya magustuhang panoorin ay pinatay na lamang niya ang telebisyon. Isang libro ang inabot niya mula sa bedside table. Nagbasa siya hanggang sa dalawin siya ng antok. Bigla siya napabangon nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya iyon. Hello? Bea? Ha? Si Bea ba to? Oo yata. Tulog pa yata ang diwa niya. Ano yata? Parang naiinis na nasa kabilang linya. Hindi mo ba alam kung sino ka? Ano to? Lokohan? Ito na nga si Bea. Nainis din siya. Who's this? Tanong niya kahit may ideya na siya kung sinong kausap niya. Si Ralph. Mr. Villaferte? Marami kayatang ibang kilalang Ralph. Medyo sarkastiko ito. Hindi naman kasi ganun ka-unique ang pangalan mo. Hindi niya napigilan magtaray. Well, this is Ralph Villaferte, alright? What can I do for you? Naisip niya na baka magrereklamo ito. Wala siya maisip na dahilan para gawin nito iyon, pero mali ba niya na sa takbo ng isip nito? Tungkol kay Lola. Napaismid siya. Mukhang reklamo nga marinig niya. What about her? Hysterical siya. Ano? Bakit? Hinahanap ka niya. Pero ang ayos niyang kaninang umalis ako. Nagpaalam pa ako sa kanya. Kung sa bagay, sa kalagayan ni Lola Tansy, hindi naman nakakagulat na magiging ganun ito. She's asking for you. She seems to have gotten in her head that you're another woman. Si Rose? Bumuntong hininga ito. Ganun na nga. Who is she anyway? Hindi na niya napigilan ang kuryosidad nito.
I already told you she's no one you should bother yourself with. Apat ang cute nito ah. Cute batukan, sipain, kurutin at sabunutan. Kung ganoon, napagkakamalan niya ako na si Rose, dapat lang siguro na malaman ko kung sinong babaeng yun, hindi ba? Katwiran niya. Baka isipin nito na chismosa siya. Ang mas importante, gawin mo na ang pumarito. Pupunta ako riyan? Lalo siyang nainis. Binara na nga siya nito pagkatapos ay uutusan lamang siya. Oo, nandun na siya. Bahagi ng trabaho niya iyon. Pero sana lang ay may kahit kaunting bahid ng pakiusap ang pananalita nito. Kahit magpanggap lang ito. Hindi yung parang ito ang hari na may kautusang hindi pwedeng mabali. Lagpas na naman ang oras ng trabaho. Kaya nasa kanya ang lahat ng karapatan tumanggi. Hindi, sa buwan. Oh, I see. Sige, titingnan ko kung makakarating ako ron. Aalamin ko kung ang schedule ng biyahe. Hindi lang ikaw ang marunong maging sarkastiko, unggoy. Muli ay narinig niya itong bumuntong hininga. I need you here right now. Nagwawala si Lola. Hinahanap ka niya. Napabuntong hininga siya. She had to admit she was tired. Pero hindi pa dumarating ang araw na tatanggihan niya ang tawag ng kanyang tungkulin. Kagaya siguro iyon ang pag-iwas na rumisponde ng bombero sa sunog na umabot sa general alarm. Okay, I'll be there. Para kay Lola. Sabi niya. Ayaw niya magkaroon nito ng impresyon na intimidated siya rito, kaya siya naghumahog na sumunod sa utos nito. Utot mo, sa loob-loob niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.